pagtataksil ay laging may kapalit. Hindi man ngayon ay darating ang panahon na ang mundo mismo ang sisingil sa atin sa mga maling desisyon na ginawa natin. Kaya hanggat maaari ay matutong pahalagahan ang tiwala sa atin ng mga tao at lagi nating piliin ang tama kesa sa mali. Ikaw, kabarangay, naniniwala ka bang may karma para sa lahat? Dear Papa Dudut, Save by the Bell. Sa mga katagang yan, iikot ang kwento ko, Papa Dudut. Dahil last minute ay nakaligtas ako mula sa isang buhay na sana'y habang buhay kong pagsisisihan. Bago ko po ikwento sa inyo ang life story ko ay hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako po si Misha, 31 years old na sa ngayon at isang sales manager. Bunso ako sa 4 na magkakapatid at lahat kami ay pawang profesional. 2 sa amin ay may sarili ng pamilya. At ako at ang pangatlo kong kapatid na isang lesbian na lamang ang tanging natitira na kasama ng mga magulang ko sa bahay. Sa edad ko noon na 28 ay ramdam ko na ang pressure mula sa mga magulang at mga taong nakapalibot sa akin. Lalo kapag pag-aasawa na ang pinag-uusapan. Ako na lang kasi ang inaantay ng mga magulang ko na magkaroon ng anak kahit na noong mga time na yon ay marami na silang apo. Palibasa ay puro babae kasi ang apo nila, kaya umaasa silang ako ang makapagbibigay sa kanila ng lalaking apo. Ang totoo niyan ay hindi na po bago sa akin ang dating scene. May mga lalaki na rin naman akong nakadate at naging boyfriend, kaso ni isa sa kanila ay walang nagtagal na relasyon. Hindi ko po alam kung anong isyo, kung ako ba o kung hindi lang talaga kami itinadhana ng mga lalaking pumapasok sa buhay ko. Dumating ako noon sa point na ako na mismo yung nag-give up. Minsan ay nakakapagod din kasing buksan ang buhay mo sa isang tao. Pagkatiwalaan mo ng buo at ibigay sa kanya ang buong puso mo. Tapos sa huli ay masisira lang naman pala ito. Matagal na panahon na simula noong nagkaroon ako ng karelasyon. At yun ang laging pinapaalala sa akin ng kaibigan kong si Emmy, Papa Dudut. Grabe, ang hirap mag-book ng sasakyan ngayon ah. Bakit kaya? Rush hour kasi. Ako rin walang mabook. Kanina pa ako naghahanap. Ayaw mo bang mag-commute na lang para makauwi na tayo? Ayoko. Pagod na nga ako sa trabaho eh. Magpapagod pa ako mag-commute. Mag-book na lang tayo para diretso na sa bahay. O sige, ikaw bahala. Pero hindi ko kasalanan kung gabihin tayo rito sa kakaantay ng sasakyan ah. Magjowa ka na kasi para may tagahatid sundo tayo. La, ako pa talaga inutusan. Ikaw na lang kaya? Negative ako dyan. Mas maganda ka kaysa sa akin kaya di hamak na mas madali ka makakahanap ng jowa. Ay nako, pass. Ayaw mo pa rin ba talaga makipagrelasyon ngayon? Ewan ko, parang wala na akong drive na maghanap ng boyfriend as of the moment. Bakit naman? Hindi ka pa rin ba naka-move on sa huling ex mo? Naka-move on na ako sa lalaking yun, no? Eh bakit? Anong rason? Bakit wala ka ng drive na jumowa? Ang hirap maghanap eh. Sa ganda mong yan? Hirap ka pa talaga maghanap ng jowa? Totoo naman. Oo, marami pang isda sa dagat pero hindi mo naman alam kung alin dyan sa mga isdang yan yung loyal at totoong mahal ka eh. Ang hirap kaya nun. Para kang naghahanap ng karayom sa dayami. Laking epekto rin siguro nung ginawa sa'yo nung last boyfriend mo. Kaya nagbago na yung tingin mo sa pakikipag-date. Sobra-sobra din kasi yung effort na ginawa mo para sa taong yun eh. Wala eh, ganun ako magmahal. Talagang binibigay ko yung lahat. Ganun naman talaga dapat, 'di ba? Kapag mahal mo, ibibigay mo lahat. Oo, pero magtira ka naman para sa sarili mo. Yan yung lagi nilang sinasabi, magtira para sa sarili. Pero nasanay na kasi ako na mas priority ko yung mga taong mahal ko.
Sanay na ako na sarili ko yung laging huli. Para mo namang sinabi na hindi mo mahal ang sarili mo niyan. Baka nga, kasi minsan hindi ko nare-realize na nawawala na rin pala ako ng self-respect. So baka nga totoo na hindi ko mahal sarili ko. Naku, hindi yan maganda. Pero buti aware ka. Kasi yung last BF mo, grabe, ang lala ng ginawa mo ron. Habol to the max talaga na para bang may pinatago kang milyones sa lalaking yun. Kaya ayaw mo siyang pakawalan. Tumibok yung puso ko para sa kanya eh. Hindi naman kasi porket niloko ka, hindi mo na mahal agad. Yan yung masakit eh. Niloko ka na't lahat, mahal mo pa rin. Kaya nga sinasabi nila na minsan, nakakatunaw talaga ng utak yung pag-ibig na yan. Diba? Kaya hindi mo ko masisisi kung bakit wala pa ako sa mood na makipagjowa sa ngayon. Hindi pa ako ready na maranasan yung nangyari sa akin noon. Kung sabagay, trauma malala no? Tiis-tiis na lang muna tayo sa ganito na nagko-commute pa uwi. Pero sana kung sino man sa atin yung maunang magkajowa, sana makabingwi tayo nung may kotse para hindi na pahirap ang umuwi. Kung sinwerte. Pero kung ako tatanungin mo, bago ko problemahin yung mga ganyang bagay, siguro gusto ko munang ayusin yung ugali ko pagdating sa pag-ibig. Which is, Ayun nga, yung lagi kong hinuhuli yung sarili ko. Sana kapag dumating yung time na magkaroon ulit ako ng boyfriend, matutunan ko ring mahalin at irespeto yung sarili ko. simulan mo na ngayon. Ang mahalaga, alam mo na kung ano yung problema. One step at a time. Nandito naman ako na pagsasabihan ka kapag sumobra ka na. Salamat. Basta dapat non-negotiable na yung cheating Once nag-cheat, hiwalay na agad. Wala nang habol ng habol parang aso. Try kong gawin yan. O sige, hanap ka na ng jowa para matry mo. Sira. O yan na, may nag-accept na sa booking ko. On the way na ba? Sabay na lang ako sa'yo. Oo, papunta na siya. Ayan, very good. Gusto ko na kasi mag-shower, sobrang lagkit ko na. Girl, same. Hindi ko alam kung dahil ba na trauma na ako sa mga past relationship ko kaya medyo hirap na akong pumasok sa isang relasyon dahil masyado ng repetitive at paulit-ulit ang pakikipag-date at nakakasawa na itong gawin. Minsan kasi papadudod ay nakakapagod na rin ang paulit-ulit na pakikipagkilala at pagtitiwala sa mga taong hindi mo naman sigurado kung makakatuluyan mo ba o hindi. Pero katulad nga ng sinabi ni Emmy ay walang mangyayari kung wala akong gagawin. Kaya naman sinubukan ko ulit na makipag-date papadudod. Ayaw ko rin namang tumandang dalaga at habang fresh pa akong tignan ay wala pang wrinkle sa muka ay mas magandang maghanap na ako ng kapareha sa buhay bago pa man mahuli ang lahat. Gumamit ako ng dating app papadudot para makakilala ng mga bagong tao na maaaring maging parte ng buhay ko. Mahirap makahanap ng totoong pag-ibig sa mga dating app. Una ay maraming posters na gumagamit ng peking pictures para makapang catfish. Pangalawa ay may mga nasa app lang para maghanap ng hook-up o makaka one night nila. Pangatlo ay may mga katulad ko naghahanap din ng pag-ibig pero sa kasamaang palad, karaniwan sa mga kanila ay hindi ko kakompatible. Kung kailan handa na akong i-install ang dating app na yon ay saka naman ako biglang may nakamatch. Na literal na nagmatch talaga kami ng personality. Saglit kaming nag-usap sa app na yon bago kami lumipat sa personal social media namin para mas kilalanin pa ang isa't isa. Itago na lang po natin siya sa pangalang Luigi. Hindi nagtagal ay sinubukan akong ligawan ni Luigi at halos 2 buwan din kaming nag-date papadudot. At nung nakumpirma ko ang sincerity nito sa panliligaw sa akin, ay sinagot ko siya. Dahil sa tingin ko na mga panahong yon ay ready na ang puso kong magmahal ulit papadudot. Wala kang trabaho ngayon? Wala. Pang-umaga na ako ulit Bakit mo natanong? Wala naman. Gusto ko pa sana kasing maglakad-lakad
Ngayon ko lang kasi na-enjoy maglakad sa labas ng ganitong oras. Talaga? Bakit naman? Wala. Nakakatakot kayang maglakad ng mag-isa tuwing gabi. Baka mamaya ma-hold up pa ako. Ngayon, hindi ka natatakot? Hindi na, kasi kasama naman kita. I feel safe at the moment kaya nai-enjoy ko tong ginagawa natin ngayon. Siguro naman, masisave mo ako if ever ma-hold up tayo. Oo naman. Nag-taekwondo class kaya ako nung bata pa ako. Di nga, totoo? Oo, totoo. May free taekwondo class noon sa lugar namin. Sumali ako. Kahit papaano naman siguro marunong pa rin ako sumipa hanggang ngayon. So, bakit naman mas gusto mo maglakad? Ewan ko, nakaka-clear kasi ng utak yung naglalakad ka lang. Yung hindi ka nagmamadali, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Romantic tingnan parang sa mga Korean novela. Sige, samahan kita maglakad. Kahit saan pa tayo mapunta. Pero sabihin mo lang kung pagod ka ng maglakad, baka mamaya di mo pala bet tong ginagawa natin. Hindi, okay lang naman. Mas gusto ko nga ito eh. May cardio na agad pagkatapos natin magsanggip kanina. Oo nga pala, nalimutan kong physically active ka pala. Kaya maganda pangangatawan mo eh. Hindi naman, sakto lang. Pero maliban sa physical appearance, mas nangingibabaw para sa akin yung personality mo. Talaga ba? Anong klaseng personality ba meron ako? Marami. Una, napaka-caring mo. Hindi lang sa akin ha, kundi pati sa mga taong nasa paligid mo, kahit hindi mo kakilala. Respectful ka, marunong gumalang sa boundaries ng taong kausap mo. Mahaba ang pasensya mo, tsaka at peace ako kapag nakakausap at nakakasama kita. Para naman akong santo sa description mo. Hindi, totoo nga. Yun yung mga bagay na nagustuhan ko sa'yo. Ikaw rin naman eh. Marami ako nagustuhan sa'yo. Tulad naman ng ano. Sweet ka, good listener, tsaka very accommodating. Hindi ka padalos-dalos sa mga desisyon mo. At alam mo kung ano yung limit mo. Totoo ba? Oo, totoo. Yun lahat yung mga napansin ko sa'yo. Parang hindi naman. May instances kasi ako minsan na kapag nasobrahan, wala ako natitira para sa sarili ko. Kapag nagustuhan ko na kasi yung isang tao, gagawin ko lahat para lang ma-please ko yung taong mahal ko. Medyo may pagka-people pleaser kasi ako eh. Parehas pala tayo eh. May pagka-people pleaser din ako. Siyempre sa'yo, expected na yung pagiging pleaser mo. Part yun ng trabaho mo bilang manager eh. Eh ako? As in, hindi ko kayang mag-no sa mga tao basta alam kong kaya ko namang gawin. Minsan dun ka talo kapag hindi ka marunong humindi. Kapag oo ka lang kasi ng oo, na-exploit ng mga tao yung kabaitan mo. Totoo yan. Pero hindi ka naman ganun eh, which is sobrang na-appreciate ko talaga. Alam ko rin naman kasi kung hanggang saan lang yung dapat na tinatanggap ko. Tsaka hindi ako dependent sa tao. Ayoko ng ganun, yung umaasa lang ako sa partner ko. What if i-try na natin? Ano ibig mo sabihin try natin? Na i-level up tong relasyon natin. Teka, sinasagot mo na ba ako? Oo. Sa tingin ko, time na rin para sumubok ulit. Thank you na bigyan mo ako ng chance na papasukin ako sa buhay mo. Naisip ko rin kasi na wala namang mangyayari kung palaging nakataas na lang yung walls ko. Baka mamaya masyado na tong mataas, hindi na ako makapagpapasok ng tao sa buhay ko. Nakita ko naman na sincere ka kaya willing akong ibaba yung walls ko para sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi kita bibiguin. Papadudot manager sa isang fast food chain si Luigi Papadudot. Breadwinner siya ng kanilang pamilya kung saan ay may 6 siyang kapatid at bunsong pinag-aaral pa. Dahil mula sa hirap ay very down to earth itong si Luigi. Marunong siyang umintindi ng sitwasyon at madali lamang siyang makisimpatya sa mga tao. Maganda ang hubog ng katawan nito at hindi siya nag-gym pero meron siyang healthy lifestyle. Kaya naman maganda ang pangangatawan niya. Wala rin siyang bisyo at ang tanging pinagkakabalahan lang niya sa buhay ay ang pagsali sa mga fun run at kung minsan ay umakyat ng bundok. Naging low-key lang kami ni Luigi sa mga unang buwan ng relasyon namin. Gusto ko kasi na masolo ko muna siya bilang boyfriend ko bago siya ipakilala sa publiko. Walang kaalam-alam noon ang mga kamag-anak ko. Pati na rin ang best friend kong si Emmy na taken na pala ako noon. After a month ay saka ako nagkaroon ng soft launching sa boyfriend ko.
May mga pag-post na ako noon ng mga pictures namin ni Luigi kung saan ay nakatago ang mukha nito at hindi ko siya pinapangalanan. Nakakatuwa dahil parang naintriga ang mga kakilala ko dahil puro sila tanong kung sino ang lalaking kasama ko sa mga pictures ko sa Facebook. And after 3 months ay naging stable na ang relasyon namin ni Luigi. Nakapag-adjust na kami mula sa isa't isa at komportable na kami sa piling ng bawat isa. Kaya naman naisipan kong opisyal na siyang ipakilala sa pamilya ko. Una ko siyang ipinakilala kay Emmy para sana isorpresa ko ito. Pero sa halip na masorpresa, ako ang nagulat sa nalaman ko tungkol kay Luigi Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, may fiesta noon sa lugar namin at nagtipon-tipon ng mga kamag-anak at ilang kaibigan ko sa bahay namin. Naisip ko na yun na ang best time para ipakilala ko si Luigi sa kanila. Sakto na off noon ni Luigi sa trabaho niya kaya nadala ko siya sa bahay. Katulad ng inaasahan ko ay nagulat ang lahat nang ipinakilala ko na si Luigi sa pamilya ko. Kahit na may pa-soft launch na ako noon sa Facebook, ay hindi nila inaasahan na makakabingwit ako ng boyfriend na mabait at may itsura. Hindi katulad ng mga nakaraang kong ex na katulad ng sabi ng kapatid ko ay hindi niya trip ang mukha. Sobrang saya nila para sa akin dahil matapos ang mahabang panahon ay binuksan ko ulit ang puso ko para sa panibagong pag-ibig. Kung nagulat ang lahat sa revelasyong ginawa ko ay mas nagulat naman si Emmy nung nakilala na niya kung sino ang boyfriend ko. Pagkatapos noon ay dinala ako ng kaibigan ko sa isang sulok at siya naman ang may kinumpisal sa akin. Tinanong niya sa akin kung paano kami nagkakilala ni Luigi at nung nakwento ko ang history naming dalawa ay inamin ni Emmy na minsan na palang nanligaw sa kanya si Luigi. Sa parehong dating app din sila nagkakilala pero dahil hindi sila compatible ay ginost ni Emmy si Luigi. Ilang taon nang lumipas, muling kinontak ni Luigi si Emmy sa social media at sinubukan ulit na manligaw. Nag-date sila ng ilang linggo pero wala pa rin daw spark na nakita si Emmy sa pagitan nilang dalawa kaya naman tinurn down niyang binata. Nagulat ako, Papadudut, dahil hindi naman nakwento sa akin ni Emmy na nagkaroon pala siya ng date na katulad ni Luigi. Pero dahil short term lang naman yon ay hindi ko na yon ginawang big deal pa. Isa pa ay wala ng contact sina Luigi at Emmy matapos ng mga dates nila. Noon na lang sila nagkita ulit at nung busy akong kausap si Mama ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang dalawa, Papadudut. Kumusta ka na? Naalala mo pa ba ako? Ikaw nga yung dapat kong tanungin yan eh. Nagulat ako na naaalala mo pa pala ako. Paminsan-minsan, nakikita ko yung mga post mo sa Facebook. Kapag dumadaan yung mga picture mo sa feed ko, naaalala ko na, ito yung nanligaw sa akin noon. Yung binasted mo. Grabe naman, hanggang ngayon hindi ka pa rin makamove on. Na-insecure ako nun eh. Nung ginost mo ako, tinanong ko pa yung sarili ko kung pangit ba ako. Hala, hindi naman sa ganun. Hindi lang talaga ako ready sa relationship noong mga panahong yun. Tsaka hello, pandemic kaya nun. Pero okay lang. Hindi ka naman required na gustuin yung mga taong nagkakagusto sa'yo eh. So, kumusta ka naman? May boyfriend ka na ba ngayon? Wala pa rin. Hanggang ngayon wala pa rin? Until now, hindi pa rin ako ready eh. Talaga ba? Ilang taong ka nang hindi ready ah. May inaantay ka ba? Wala naman. Or baka meron, hindi ko lang alam. Wala akong makita na compatible sa ugali ko eh. Tsaka hindi naman ako nagmamadali. Nai-enjoy ko pa rin naman pagiging single ko kahit papano. Ah, okay. Yun ang mahalaga, at least masaya ka kahit single ka. Oo naman. Hindi naman porket single ibig sabihin malungkot ka na eh. Marami pa namang ibang bagay dyan na nagpapasaya sa akin. Tulad ng? Kaibigan, family,
Matcha, fries, pizza. Kanya-kanyang trip talaga no? Basta kung saan tayo masaya, doon tayo. Correct. Pero in fairness laki na ng pinagbago mo. Parang wala naman ako masyadong pinagbago. In terms of physical appearance, sobrang nagbago ka. I mean, hindi naman tayo close. Kaya hindi ko alam kung may pagbabago sa personality mo. Pero sa itsura, malaking nagbago simula nung huli tayo nagkita. Nag-focus kasi ako sa katawan ko noong mga nakaraang taon Nakakatuwa na malaman na may improvement naman pala ako kahit papano. Anong kahit papano? Malaki ka mo. Nagji-gym ka ba? Hindi, more on outdoor activities ako. Running, mountain climbing, nagbabike ako minsan, tsaka calisthenics. Noong mga nakaraang taon, simula nung nakagraduate yung bunso namin, nagkaroon na ako ng oras para sa sarili ko. Okay. Kita naman yung outcome Mas defined na yung features mo ngayon, especially sa mukha. Na-highlight yung panga at saka yung cheekbones mo. Salamat. Ikaw din naman, mas gumanda Asus, bola. Huwag nga ako. Di ako nang bubola, totoo. Mas gumanda ka nga ngayon. Ay naku, tigilan mo ako. Basta masaya ako para sa inyo ni Misha. Mas lalo na sa kaibigan kong yon kasi finally, nagkaroon ulit siya ng time para sa love life niya. Nagulat nga ako na magkaibigan pala kayo. Small world, no? Oo nga Napakalaking coincidence nun. Ako naman masaya ako na nagkita tayo ulit. Ako rin. Congratulations sa inyong dalawa. Sa wakas nahanap mo na rin yung para sa'yo. Hindi ka natatambay sa mga dating app. Oo nga Sana mag-work. Mag-work yan kung i-work out nyo yung relationship nyong dalawa. Basta huwag ka mag-a-attempt na lokohin yung kaibigan ko. Kasi ako talaga makakatapat mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin yun kay Misha. Iba pa naman ako magalit. Sobrang soft kasi ni Misha Minsan okay lang sa kanya yung kahit nasasaktan na siya basta ang gusto niya, hindi siya nakakasakit ng damdamin. Nabanggit nga niya sa akin na people pleaser daw siya. Pero sigurado ako na hindi ko hahayaang humantong kami sa point na iti-take for granted ko siya. Dapat lang. Minsan kasi kulang sa initiative si Misha lalo na pagdating sa sarili niya. Hindi niya alam kung kailan dapat tumigil kapag sobra na. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa kaibigan mo. Patutunayan ko sa kanya na napunta siya sa tamang tao. Ay, ang sweet naman. O siya, pumasok na tayo. Baka kanina ka pa hinahanap ng girlfriend mo. Sige, mauna ka na. Magpapahangin lang ako saglit dito sa labas. Medyo overwhelming kasi yung mga tao sa loob Gusto mo ba tawagin ko si Misha para samahan ka rito sa labas? Huwag na. Susunod din naman ako agad sa loob. Okay, sige. Maiwan na kita. Pasok na ako. Very supportive si Emmy sa naging relasyon namin ni Luigi. Hindi perpektong naging takbo ng relasyon namin, Papa Dudut. May mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng mga hindi pagkakaintindihan dahil sa trabaho, expectations sa buhay, at minsan ay miscommunications. May time din noon na muntik na kaming maghiwalay dahil pakiramdam namin ay wala ng bago sa relasyon namin. Pero sa kabila nito ay mas pinili naming hanapin ang punot dulo ng mga problema namin para sabay namin itong ayusin. Ang mga bagay na yon ang mas nagpapatatag ng pagsasama namin ni Luigi, Papa Dudut. Loyal na boyfriend si Luigi at very open siya sa akin pagdating sa mga bagay na sa tingin niya ay hindi tugma sa mga paniniwala niya. Minsan ako yung nag-adjust, pero may mga pagkakataon din na siya ang umaayon sa mga kagustuhan ko. Hindi madikit sa mga babae si Luigi kahit na napapaligiran siya nito sa trabaho. Yun ang isa sa mga bagay na nagpalaki ng tiwala ko sa kanya. Dahil hindi siya nagpapakita sa akin ng anumang klaseng panloloko sa loob ng ilang taong pagsasama namin. Nakatulong din siguro na hindi ako selosa. Mas pinili kong pagkatiwalaan ng boyfriend ko kahit na makailang beses na akong naloko noon sa mga previous relationship ko. Alam kong masyado pang maikli ang 3 years na pagsasama namin ni Luigi noon. Pero ng mga panahong yon ay sobrang komportable at contented na ako sa kanya. Wala na akong ibang mahihiling pa sa relasyon naming dalawa. Kaya nung pinag-usapan namin ang tungkol sa pagpapakasal ay nasabi ko sa kanya na ready na ako. Hindi na rin naman kami bumabata.
Kaya wala ring silbi kung patatagalin pa namin ito, lalo na kung sa simbahan din lang naman ang tuloy naming pareho. Bago pa man nag-propose sa akin si Luigi ay kumonsulta muna ako sa kaibigan kong si Emmy para malaman ang point of view niya sa relasyon naming dalawa ni Luigi, Papa Dudut. In fairness, ang tagal ko na rin hindi nakakatikim ng bibimbap ha. Nakakabusog nga eh. Hindi pa ako nangangalahati pero parang puno na tong tiyan ko. Pero nag-iba yung lasa ng bibimbap nila rito, no? Hindi na katulad ng dati. Nagtitipid na kasi. Pati nga serving, kumonti eh. Pansin ko rin. Pero kahit ganun, madami pa rin namang pumipila sa kainan na to. Koreanong hilaw kasi karamihan sa mga Pinoy. Kaya kahit mahal yung pagkain, gora pa rin sila. Tingnan mo nga yung mga samgyupsalan dito. Hindi na uubusan ng customer kahit pagkamahal-mahal. Sinabi mo pa. Ibang-iba kasi yung cuisine nila kumpara sa Pinoy. Maganda rin namang itry yung ibang culture. Maiba tayo. Feeling ko, any day now, magpo-propose na sa akin si Luigi. Hindi nga. Talaga? Paano mo naman nasabi? Pansin ko lang sa mga galawan niya. May isang instance pa na nahuli ko siyang nanonood ng mga proposal videos online. Hindi ko sure, baka nga nag-a-assume lang ako. Ewan ko. Nag-usap na ba kayo tungkol sa pagpapakasal? May one time na napag-usapan na namin yung tungkol doon. Parang randomly, napunta lang bigla sa kasal yung topic namin. Tapos ayun, Wala naman siyang sinabi or tinanong if handa ka na magpakasal? natanong niya na sa akin yun. O anong sagot mo? Sabi ko, feeling ko ready naman na ako. Nasa tamang edad na rin kami para magkapamilya eh. Pero hindi ba masyadong maaga? 3 years pa lang kayo ah. Wala naman yan sa tagal ng pagsasama eh. Kung committed na talaga kayo sa isa't isa, 3 years man yan o 10 years, kung sa kasal din lang naman mauuwi ang lahat, ba't hindi pa natin gawin ngayon, di ba? Ay may point ka. Oo nga. Pero hindi rin kasi biro ang kasal, lalo na't wala pang divorce dito sa Pilipinas. May annulment nga, mahal naman. Maganda yung pag-isipan niyo muna bago kayo sumabak sa ganyang kalaking desisyon. Tandaan mo, nasa huli ang pagsisisi. Bakit? Sa tingin mo ba hindi kami magtatagal ni Luigi? Hindi naman sa ganon. Tsaka wala akong karapatang mag-comment tungkol dyan kasi wala naman akong alam sa pagsasama niyo eh. Kayo mismo ang makakapagsabi niyan. Parang magkapareho naman kami ng iniisip eh. Maging siya naman, ready na raw magpakasal kung sakali. Eh kung pareho naman pala kayong sure, why not? Desisyon niya namang dalawa yan eh. Nakakaloka. Parang kailan lang nag-uusap tayo tungkol sa love life na yan. Tapos ngayon, ikakasal ka na. Gaga, hindi pa sure. Hindi pa nga nagpo-propose si Luigi eh. Gut feeling ko pa lang yun. Kahit na. Congratulations in advance pa rin. Basta, alam mo na wala ka ng ibang pipiliing maid of honor kundi ako lang Syempre naman. Alam mo nakakatuwa. Kasi despite sa naging history namin ni Luigi, hindi naging issue yun sa inyong dalawa. Hindi naman naging kayo eh. Tsaka hello, ikaw mismo nang busted sa tao, kaya alam kong hindi mo siya bet. Na siyang tunay naman. Tsaka wala na sa akin yung interest na Luigi. Nasa iyo na kaya wag mo nang problemahin yung nakaraan namin. Kung tutuusin, wala naman talaga kaming nakaraan. Ginost ko nga, 'di ba? Hindi ko naman pinoproblema yan actually. Natuwa nga ako na inamin nyo agad na may history pala kayo. Tsaka isa pa, nakita ko naman the previous years kung gano'n nyo nire-respeto yung boundary ng isa't isa, pati na rin yung sa akin. Nasa respeto lang talaga yan sa tao. Marunong akong dumistansya lalo na kapag feeling ko medyo uncomfortable na yung sitwasyon. Kinakabahan ako. Bakit naman? Parang lagi na akong on edge ngayon eh. Lalo na't alam ko na baka mag-propose sa akin si Luigi anytime. Alam mo namang hindi ako mahilig sa mga surprises eh. Alam mo, enjoyin mo na lang yung moment kesa i-overthink mo. Kahit naman anong mangyari, alam naman natin kung anong kalalabasan ng proposal eh. Unless, nagdadalawang isip ka. Hindi naman ako nagdadalawang isip. Hindi ko lang alam kung anong magiging reaction ko once na nag-propose na nga si Luigi. Basta be natural. Huwag mo na yung isipin masyado.
Baka mamaya maging scripted pa yung reaksyon mo. Masasayang lang effort ni Luigi. Ay nako, wag na nga nating pag-usapan yan. Nagkaka-anxiety ako eh. Imbis na ma-excite, mas lalo pa akong kinakabahan. Sige na nga, change topic na tayo. Hindi naman ako nagmamadaling magpakasal. Okay lang sa aking maghintay pa ng ilang taon pero ng mga panahong yon. Alam kong anumang araw ay magpo-propose na talaga sa akin si Luigi. Kapansin-pansin na kasi sa mga galawan nitong may tinatago siya. Kaya naman araw-araw ay nag-expect na rin ako noon na anumang oras ay bibigyan na ako ni Luigi ng singsing. Hindi rin naman nagtagal ang proposal na inaabangan ko. Isang araw pagka-uwi ko galing trabaho ay nadatnang ko si Luigi sa bahay kasama ang mga kapatid ko pati na rin ang ilang kaibigan namin katulad ni Emmy. May okasyon noon anniversary ng mga magulang ko pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ng kaunting salo-salo sa bahay dahil never namang naghanda sila mama at papa kapag anniversary nila. Nagkaroon lang sila ng date sa labas. Dahil gusto nilang para sa kanilang dalawa lang ang moment na yon. Ganon nila sineselebrate yon. Pero nung time na yon ay pinaghandaan nila ang anniversary nila na siyang kinagulat ko. After ng celebration, isang scavenger hunt ang inanunsyo ni Luigi sa mga bisita. May tinago raw siyang ilang regalo sa bahay na kailangan naming hanapin. Wala pa mang go signal ay isa-isa nang naghanap ng regalo ang mga bisita sa bahay. That moment, inaasahan ko na yun na ang oras na magpo-propose sa akin si Luigi dahil ramdam ko na ang mga bagay na ito. Habang naghahanap, sa kusina ay itinuro ako ni Emmy sa ilalim ng lababo. May nakita raw siyang box doon na may nakalagay na pangalan ko. Excited akong binuksan ito. Nag-aakalang singsing na ang nasa loob. Pero pagbukas ko ay nadismaya ako nung isang pares ng hikaw ang nasa loob nito. Pagkalabas ko ng kusina ay nagulat ako noong nakita ko si Luigi sa gitna ng sala na nakaluhod ang isa niyang paa. May hawak itong box at sa loob ng box ay isang singsing. Paglapit ko sa kanya ay doon na niya hiniling ang mga kamay ko, Papa Dudut. Sinagot ko na siya. Pumayag akong magpakasal kay Luigi. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sobrang excited ng lahat noon sa magaganap na kasal. Napag-usapan namin ni Luigi na simple lang ang mangyayaring kasalan at hindi rin naman kasi ganong kalaki ang sinasahod naming dalawa para magkaroon ng ingrandeng kasal. Kaya okay na sa amin yung simple. Ang mahalaga ay mapag-isang dibdib kami sa simbahan. Si Emmy ang ginawa kong maid of honors na siyang naging kasama ko sa pagbuo ng plano para sa magaganap na kasal. Kasama ko siya sa paghahanap ng gagawa ng murang cake at pati na rin sa pagpili ng mga pagkain ihahanda sa reception. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at may mga ninong at ninang kami ni Luigi na nagregalo ng baboy na siyang kakatayin para may panghanda kami. Nakahanap din si Emmy ng local singer na kakanta sa kasal ko. Sa tulong niya ay nakahingi kami ng discount para sa talent fee nito. 2 buwan ang iginugol naming oras para sa paghahanda sa kasal. Papa Dudut, hindi ko maiwasang makaramdam ng anxiety noon habang binibilang ang mga araw bago ang wedding. Isang malaking desisyon kasi ang pagpapakasal at araw-araw kong ipinapanalangin noon na sana'y tama ang desisyon na gagawin ko. Hindi naman sa pinagdududahan ko ang fiancé ko ng mga panahong yon. May mga pagkakataon lang na makakaramdam ka ng takot sa mga malalaking bagay kung saan ay marirealize mong magbabago na pala ang buhay mo. Sa iba ay cold feet ang tawag nila doon. Yung mawawalan ka ng kumpiyansa at mapapalitan ito ng takot. Pero sa huli ay nalabanan ko ang lahat ng ito, Papa Dudut. Isang araw bago ang kasal ay nag-decide kami ni Luigi
na magkaroon ng no contact rule. Walang text, walang chat, walang tawag. Isang araw ang ibinigay namin sa isa't isa na hindi kami magkikita at magkakausap. Saka na lang ulit kami magkikita sa simbahan na sa araw mismo ng kasal. Nung araw na yon ay nag-beauty rest lamang ako para maging fresh ako kinabukasan. Ang hindi ko alam, may ibang tinatrabaho na pala si Luigi ng araw na yon. Hello, Emmy. Napatawag ka. Oh, gising ka pa pala. Akala ko tulog ka na. Hindi ka kasi nag-reply sa message ko eh. Nanonood ako eh. Pasensya na. Ba't gising ka pa? Late na oh. Hindi ako makatulog. Bakit naman? Kinakabahan ka para bukas. Medyo, pero mas excited ako kaysa kabado. Anong meron? Ba't ka nga pala napatawag ng gantong oras? Hindi rin ako makatulog eh. Bakit? Kinakabahan ka rin? Hindi. May ibang tumatakbo sa isip ko ngayon. Ano naman yun? Luigi, sure ka na ba talaga bukas? Anong ibig mo sabihin? Ikakasal na kayo ni Misha. Alam mo naman ibig sabihin nun, di ba? Ay, oo alam ko. Yun naman talaga yung usapan natin eh, di ba? Kapag ikakasal na kami ni Misha, titigil na tayo sa ginagawa natin. Hanggang dito na lang ba talaga tayo? Ay paliwanag ko naman ng maayos sa iyo yung sitwasyon natin, di ba? Kung ano man yung meron tayo, panandalian lang yun. Alam ko. Alam ko naman yun eh. Pero napapaisip lang ako. Parang hindi ko pa kayang itigil tong ginagawa natin. Ayoko pa. Ako rin naman ayoko pa, pero kailangan na. Mahal ko si Misha at hindi na natin pwedeng ipagpatuloy itong ginagawa natin. Hantang ako kasi. Hindi ko alam kung bakit hindi na lang kita sinagot noon. Alam mo, sobrang laki ng pagsisisi ko na pinakawalan kita noon. Kasi siguro hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Kung hindi tayo para sa isa't isa, bakit tayo nagkaroon ng ganitong relasyon ngayon? Bakit natin to ginagawa sa likod ni Misha? Hindi ko alam. Siguro dahil may sarili-sarili tayong pangangailangan na tayo lang ang makakapagbigay. Hindi ko alam, Emmy. Paano yan? Kapag ikinasal na kayo ni Misha, hindi mo na makukuha sa akin yung pangangailangan na sinasabi mo. Kaya ko naman tumbasan ng ibang bagay yung pangangailangan kong yun eh. Katulad nga ng sabi ko sa'yo, kung ano man yung meron tayo ngayon, alam nating pareho na hindi yun magtatagal. May chance ka pa para magbago ang isip mo. Ako na lang, please. Ay, sorry Emmy. Pero iba si Misha eh. May isang bagay na meron siya na wala ka. Yun yung pagmamahal ko sa kanya. Sana pala hindi na lang ako pumatol sa'yo. Sana pinigilan ko na lang yung sarili ko kung alam ko lang na ganito pala yung mararamdaman ko para sa'yo. I'm sorry. Hindi pa kita kayang bitawan eh. Hindi ko talaga kaya. Isipin mo na lang si Misha. Anong mararamdaman niya kapag nalaman niya tong ginagawa natin? Mas maganda na itigil na natin to bago pa niya malaman yung totoo. Nakakakonsensya na inaahas ko ang sarili kong kaibigan pero ano magagawa ko kung nahulog na ako sa'yo? Sorry pero hindi talaga pwede. Paano ngayon kita aalisin sa isip ko? Ang hirap nun, Luigi. Na palagi kitang makikitang may kasamang iba. Best friend ko pa. Hindi rin naman kita makakalimutan eh. Lalo na maraming gabi rin yung pinagsaluhan natin. Teka, gusto mo ba puntaan kita ngayon? Ah? Ngayon? Pero anong oras na? Hindi rin naman ako makatulog eh. Magkita tayo. One last time kung gusto mo. Ano to? For closure, ganon? Pagbigyan lang natin yung mga sarili natin. Kahit sa huling pagkakataon. One last time? Oo. Ayaw mo ba? Sige, aantayin kita rito. Pero wag dito sa bahay. Hanap tayo ng ibang lugar. Sige, ako nang bahala dyan. Magpapalit lang ako ng damit. Yung motor na gagamitin ko para mas mabilis. Okay. Mag-ingat ka. Bigyan mo lang ako ng 30 minutes, nandyan na ako. Sige. See you. See you. Nang gabing yon, Papa Dudut, ay wala akong kamalay-malay na may milagro na palang nangyayari
sa pagitan ng groom ko at ng sarili kong maid of honor. Ang lalaki mapapangasawa ko at ang best friend ko ay magkasamang nagsasaya bago ang mismong kasal namin. Habang mahimbing akong natutulog sa 10 oras ng gabi, isang tawag ang natanggap ko mula kay Luigi, pero sa halip na si Luigi ang nasa likod ng tawag ay boses ito ng babae. Nagpakilala siya bilang nurse sa isang ospital at ibinalita niya sa akin na nasangkot daw sa aksidente si Luigi. Biglang nagising ang buong diwa ko na mga oras na yon, Papa Dudut. Dali-dali akong nagpalit ng damit at kasama ang mga magulang at kapatid ko ay pinuntahan namin sa ospital kung saan itinakbo si Luigi. Pagkarating sa ospital ay kasalukuyang nasa OR si Luigi. Ang kwento ng pulis na nakausap namin ay naaksidente raw si Luigi sa motor. Sa sobrang lala ng aksidente ay nabali ang kaliwang paa nito dahilan kung bakit kasalukuyan siyang inooperahan. Sobrang nag-worry ako sa kalagayan ng mapapangasawa ko pero nalito ako sa mga sumunod na mga sinabi sa akin ng pulis. Malungkot kasi nitong ibinalita na ang angkas nito ay diniklarang dead on arrival. Bago pa man ako makapagtanong kung sino ang tinutukoy nitong angkas ni Luigi ay nabaling ang atensyon ko sa grupo ng mga taong nag-iiyakan. Lumubog ang puso ko noong nakilala ko kung sino ang mga ito, walang iba kundi ang pamilya ni Emmy, Papa Dudut. Noong oras na yon ay hindi ko na kailangang tanungin pa kung sino ang kasamang na aksidente ni Luigi. Bigla na lamang nag-flashback sa isipan ko ang confession sa akin noon ni Emmy na minsan na siyang niligawan ni Luigi. Lumubog po ang puso ko. Hindi dahil na aksidente ang taong mapapangasawa ko kundi dahil nalaman ko ang totoo na niloloko niya ako sa mismong araw bago ang kasal naming dalawa, Papa Dudut. Misha, Kumusta ka na? Anong nararamdaman mo? hindi ko pa rin magalaw tong pa ako. Ano ba kasing ginagawa mo sa labas ng ganong oras? Bakit ka pa lumabas? Alam mong ikakasal na tayo kinabukasan. Hindi kasi ako makatulog kaya naisip ko na magpahangin muna. Hindi ko naman nakalain na maaaksidente ako Ako rin, hindi ko rin in-expect yung nangyari. Sobra. I'm sorry, Misha. Sorry dahil na-aksidente ka at cancelled yung kasal? O may iba pang ibig sabihin yung sorry mo? Anong ibig mong sabihin? Ito na yung chance mo para sabihin yung totoo, Luigi. Sa'yo ko mismo gusto malaman ang totoo, kaya please, sabihin mo na kung ano yung totoong nangyari sa'yo kagabi. Iyon nga, lumabas ako para magpahangin tapos… Hindi yun yung nangyari eh. Kulang-kulang yung kwento mo. Hindi kita magets. Alam ko na ang totoo. Hindi mo na kailangang magsinungaling dahil lahat-lahat alam ko na. Gusto ko lang tong marinig mula sa'yo. Misha… Bakit? Bakit, Luigi? Para saan? Bakit mo ginawa sa akin yun? Nagkita lang kami ni Emmy kasi pareho kami hindi makatulog. Nag-stroll lang kaming dalawa. Tama na, please. Tumigil ka na sa pagsisinungaling. Alam ko kung anong nangyari. Nakausap ko na yung mga pulis. May nakagitgitan kayo sa parking lot sa isang hotel. Naghabulan kayo sa kalsada hanggang sa binangga kayo ng sasakyang humahabol sa inyo. Alam ko nasakay mo si Emmy kagabi. Nandito rin siya ngayon sa ospital na to. Nahuli na yung bumangga sa inyo. Kinuwento niya sa pulis ang mga nangyari. Misha, maniwala ka. Wala kaming ibang ginawa ni Emmy. Galing kayo sa parking lot ng isang hotel. Anong gagawin niyo doon ng ganong oras? Umamin ka na, Luigi. Tatanggapin ko naman yung totoo eh. Masakit, pero kailangan kong tanggapin na may nangyari sa inyo ng best friend ko. Misha… Alam mo kung ano yung masakit?
Niloko mo na nga ako bago yung kasal natin. Tapos sa best friend ko pa. Sa best friend ko pa. Sana patawarin mo ako. Isang beses lang naman nangyari yun eh. Maniwala ka sa akin. Kahit isang beses pa yan, hindi nun mapagtatakpan ng katotohanan na niloko niyo akong dalawa. Hindi na talaga mauulit yun, please. Patawarin mo ako, Misha. Kahit itanong mo pa kay Emmy, hindi na mauulit yung nangyari. Hindi na talaga mauulit yung bagay na yun kasi wala na si Emmy. Ha? Anong pinagsasabi mo? Paano wala na si Emmy? Patay na siya. Nagulungan siya ng sasakyang humabol sa inyo. Dead on arrival, sabi ng mga pulis. Patay na si Emmy? Alam mo, may isang bagay na laging sinasabi sa akin si Emmy nung nabubuhay pa siya. Mahalin ko raw sarili ko. Dapat matuto daw akong umalis sa isang sitwasyon kung sarili ko na yung nasasaktan. Susundin ko yung mga sinabi niyang yun. Aalis na ako sa relasyong to. Tapos na ako sa paghahabol. Tapos na ako sa pagbibigay ng second chances. Sinira mo na yung tiwala ko. Kaya pagkatapos ng araw na to, wala ka nang maririnig pa mula sa akin. Misha naman, paano yung kasal natin? Ang dami na nating nagastos para sa kasal. Yun talaga yung pinoproblema mo? Yung gastos? Hindi yung panloloko na ginawa mo? Hindi yung fact na patay na si Emmy dahil na-disgrasya kayong dalawa pagkatapos niyo akong lokohin sa mismong gabi bago ang kasal natin? Ang nasa isip mo ngayon yung gastos sa kasal? Wow! Ibang klase! Eh di magpakasal ka mag-isa mo para hindi masayang yung gastos. Magpagaling ka dyan para makapunta ka mag-isa sa kasal mo. Eh hindi yun ang ibig kong sabihin. Please, Misha, hayaan mo muna ako mag-explain. Sobra yung tiwalang binibigay ko sa'yo. Akala ko iba ka. Akala ko ikaw na eh. Hindi mo lang ako sinaktan sa araw mismo ng kasal natin. Sinira mo pa yung pagkakaibigan namin ng best friend ko. Kahit patawarin pa kita sa ginawa mo, iba na ang tingin ko sa'yo, Luigi. Kaya, wala na. Wala na to. Hindi na natin maisasalba tong relasyon natin. Salamat pero ito na yung huling araw na makikita mo ko. Aalis na ako. Teka, Misha, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Misha, please! Puno ng galit ang puso ko nung nalaman ko ang katotohanan. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o kung ipagluluksa ko ba. Ang pagkamatay ni Emmy ang tanging tao na itinuturing ko bilang best friend. Sobrang gulong-gulo ng isipan ko noon sa puntong hindi ako lumabas ng bahay ng ilang araw. Nagmukmuk lamang ako habang unti-unting tinatanggap ang mga pangyayari. Hindi ko na muling binisita pa si Luigi sa ospital. Ang huling balita ko sa kanya ay naputulan na raw siya ng paa dahil nagkaroon ng komplikasyon ang nabali nitong paa matapos maimpeksyon. Sa kabilang banda ay hindi ko nagawang dumalaw sa burol ni Emmy dahil na rin sa tampo at galit. Alam kong hindi magandang magalit sa taong na mayapa na pero sobrang sariwa pa kasi ang sakit na nararamdaman ko noon. Ilang linggo ang pinalipas ko bago ako nagkaroon ng lakas na dalawin si Emmy sa sementeryo. Naisip ko na kahit papaano, kahit nagawa niya akong lokohin, ay marami pa rin siyang mga magagandang bagay na nagawa sa buhay ko. Doon din ay sinubukan ko siyang patawarin, papadudot. Sa hindi mabilang na pagkakataon ay muli na namang nawasak ang puso ko. Pero mas tatanggapin ko na lamang ito kesa natuloy ang kasal ko sa isang lalaking hindi ko alam na niloloko na pala ko. Kaya tunay na ang buhay ko ay save by the bell. Kung hindi nangyari ang aksidente ay hindi ako maliligtas sa isa sanang pamilya na nagsimula sa panloloko. Siguro'y yun na rin ang good karma na natanggap ko bilang isang mabuting tao. Samantalang bad karma naman ang nangyari sa aksidente sa dalawang taong taksil na mas pinili ang pansariling interest para lamang sa tawag ng laman. Sa ngayon ay nananatili pa rin po akong single, papadudot,
at ang tanging nagpapakilig na lamang sa akin ay ang kwentong pag-ibig na inyong ibinabahagi sa inyong programa. Hindi ko naman tuluyang sinasarado ang pintuan ko para sa panibagong pag-ibig. Umaasa po ako na balang araw sana'y dumating na rin ang tamang taong nakatadhana para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Misha. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Minsan sa ating buhay ay dumarating ang isang tao na magpaparamdam sa atin na tayo'y espesyal. Ngunit paano kung ang dating pagmamahalan ay unti-unting mapalitan ng puot? Ikaw kabarangay, ano ang kaya mong gawin at tiisin alang-alang sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sana ay matanggap ninyo ang sulat ko na ito. Ako nga po pala si Astrid at kagaya lang din po ako ng karamihan sa atin. Gusto ko lang makaramdam ng tunay na pagmamahal. Ito rin po ang naging dahilan kung bakit ang dami ko nang pinagdaanan na boyfriend. Nakakahiya man pong aminin pero palagi po akong may jowa simula noong nag-high school ako hanggang sa nakapagtapos na ako sa pag-aaral. Pero karamihan sa mga karelasyon ko noon ay hinihiwalayan ko rin. Kasi yung iba sa kanila ay boring tapos yung iba naman ay masyadong seryoso. Isa po kasi akong happy-go-lucky girl, Papa Dudut. At ang gusto ko sa buhay ay yung boyfriend na magbibigay sa akin ng exciting na experience. Yung tipong hindi boring at hindi masyadong seryoso sa buhay. At mukhang sinagot ni Lord ang prayers ko kasi dumating ang araw na nakilala ko si Dale. Gwapo si Dale at siya mismo ang tipo ng lalaki na gusto kong makasama sa panghabang buhay. Palagi po ako nag-i-enjoy tuwing kasama ko siya at nasa kanya na talaga ang katangian ng isang lalaki na gusto ko. At nasa isip ko noong mga panahong yon ay sobrang swerte ko naman na naging boyfriend ko si Dale. Pero hindi rin nagtagal yung mga maliligaya na moments namin ni Dale kasi habang tumatagal yung relasyon namin ay unti-unti ko ring nararamdaman na playboy siya. Yung charm na ginagamit niya para mapaibig ako sa kanya ay yun din mismo ang ginagamit niya para mapaibig niya ang ibang mga babae. Ilang taong ko pong pinagtiisan ang pagkababaero ni Dale. May mga kaibigan ako na nagsasabi na nakikita daw nila si Dale sa pampublikong lugar na may kasamang ibang babae. Nung una'y patay mali siya lamang ako sa mga sumbong sa akin ng mga kaibigan ko. Kasi in love po talaga ako kay Dale. At pakiramdam ko ay parang hindi ko na kaya na mawala siya sa buhay ko. Kasi nasanay na ako na siya yung kasama ko sa pang-araw-araw. Pero may isang beses na hindi ko na talaga kinaya. Kasi habang natutulog si Dale sa inuupahan namin na apartment ay nakialam ako sa cellphone niya. At kahit may password yung cellphone niya ay nakita ko pa rin sa lock screen niya na may notification o mensahe galing sa isang babae na sinasabihan siya ng I love you. At doon na po nagsimulang magwala. Nagwala ako kasi sinagad at inabuso na ni Dale ng lubusan ang pasensya ko. Walang iya ka! Manloloko ka! Hindi ka na nagbago! Pwisit! Hoy! Anong problema mo, ha? Teka lang, cellphone ko to, ha? Ba't mo sinira yung cellphone ko? Ang kapal ng mukha mo! Ah! Aray! Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka na nagbago! Niloloko mo pa rin ako hanggang ngayon! Kung alam ko lang na lolokohin mo ako ng ganito, dapat simulat sa pool pa lang hindi na ako pumayag na makipag-live-in sa'yo sa mala impyernong apartment na to! Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita naiintindihan! Sino yung nag-message sa'yo ng I love you, ha? Aminin mo nga sa akin, Dale! Ilang ba kaming mga babae sa buhay mo? Baby!
Sinabi ko naman sa'yo na ikaw lang ang babae sa buhay ko, di ba? Sinungaling ka! Wala ka lang ibang ginawa kundi ang pagmukain akong tanga. Umigil ka na, naririndi na ako sa'yo. Wala akong ginawang masama sa'yo para lukuhin mo ako ng ganito. Hindi ka ba talaga titigil? Anong balak mo, ha? Sirain ang lahat ng gamit dito sa apartment? O pues, tutulungan kita. Oh, eto ba? Wisit ng buhay to. Baby, I'm sorry na. Hindi ko talaga sinasadya. Ikaw naman kasi, binigla mo ako. Pag-usapan na natin to ng maayos. Please lang. Ilang beses nang napatunayan ng mga kaibigan kong nambababae ka. Pero hindi ko sila pinaniwalaan nun kasi mahal na mahal kita. Alam mo namang naiinggit lang yung mga kaibigan mo sa atin. Kaya nila ako sinisiraan sa'yo, di ba? So paano mo ipapaliwanag yung babae nag-message sa'yo, ha? Wala akong alam sa message na yun. At isa pa, hindi ko naman siguro kasalanan kung lapitin ako ng mga babae, di ba? Galit na galit ako sa'yo. Pero, alam mo kung kanino ako mas nagagalit? Mas nagagalit ako sa sarili ko kasi hindi kita magawang hiwalayan. Nang dahil na rin sa lecheng pagmamahal ko sa'yo. Nagsisisi ka ba na minahal mo ako? Hindi sa ganun yun. Pero please naman, huwag mo na akong bigyan ng dahilan para pagdudahan ka. Pagod na ako eh. Ako din naman ah. Pagod na ako sa pagdududa mo sa akin. Walang pupuntahan tong relasyon natin kung hindi mo ako pagkakatiwalaan. Mas mabuti pa nga siguro kung Kung ano, sige ituloy mo. maghiwalay na lang tayo. Ayoko na, Astrid. Sawang-sawa na ako sa mga inaala mo sa akin. Kung ganito lang din naman, mas mabuti na siguro kung palayain na lang kita. Seryoso ka? Oo, seryoso ako. Nasasaktan lang ako tuwing nagwawala ka ng dahil lang dyan sa mga inaala mo na walang basehan. Nag-message sa'yo yung babae, sinabihan ka ng I love you. So ano gusto mo isipin ko ha? Na kaibigan mo lang yung babaeng yon? Nakita mo ba na nireplyan ko yung babae? Hindi, kasi nakalock yung cellphone mo. At isa pa, hindi ko na rin malalaman kasi nasira ko na yata yung cellphone mo. Yan ang problema sa'yo eh. Walang saysay at basehan yung nararamdaman mo. Tapos, naninira ka pa ng gamit ng may gamit. Saka ka na magwala kapag nakita mo na ako na nakapatong sa babae. Dale, baby, I'm sorry na. Huwag ka na magtampo sa akin. Ayusin na lang natin to. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Natatakot na ako tuwing nagwawala ka. Sorry na talaga. Masahabaan ko na yung pasensya ko, promise. Promise mo yan ha. Oo. I'm sorry, baby. Patawarin mo na ako, ha? Oo na. Pinapatawad na kita. At yun na nga po, Papa Dudut, na baligtad ang pangyayari. Bulag na bulag po talaga ako sa pagmamahal ko kay Dale ng mga panahong yon. Biruin mo ha, ako pa yung humingi ng sorry sa kanya kahit siya naman talagang may kasalanan sa akin. Ganon siya makapanimulative noong kami pa, Papa Dudut. At paulit-ulit na lamang po yung nangyayari sa tuwing nag-aaway kami. Sigawan, siraan ng gamit tapos bati ulit na parang walang nangyari. Sobrang toxic na ng relasyon namin pero pinili ko pa ring tiisin kasi pakiramdam ko noon ay hindi ko talaga kakayanin na mawala si Dale sa buhay ko. At hindi ko na namamalaya na unti-unti ko na palang pinapalagpas lahat ng kababuyan at kawalang hiyaan niya sa akin. Hindi ko akalain na ganito pala ang pag-ibig, nakakabobo ito. Kaya mong isantabi ang pride mo, ang dignidad mo, lahat-lahat na. Para lamang makaramdam ka lang ng kahit kaunting kaligayahan. Para mas malinaw po sa mga kabarangay ninyo kung gaano kagulo ang relasyon namin ni Dale, ihahalin tulad ko po ito sa isang babuyan. Sa simula ay sobrang baho at ang sakit sa ilong. Pero habang tumatagal ay masasanay ka rin at hindi mo na gaanong napapansin yung baho ng babuyan. Ganon na ganon kami ni Dale. Parang nasanay na lamang po ako sa baho ng relasyon namin. May mga pagkakataon na nagigising ako sa katotohanang babaero talaga si Dale, pero sa huli ay ako pa rin yung nagpakumbaba.
nagpakababa. Lahat ay ginawa ko para lamang maisalba yung relasyon namin na nuknukan na ng katoksikan. Naging normal na lamang sa amin ang sigawan at away bati. Dumating pa sa point na pakiramdam ko ay may kulang sa relasyon namin kapag hindi kami nag-aaway ng isang beses sa isang linggo. Pero lumipas ang ilang linggo, Papa Dudut, at kahit papaano ay natauhan na rin po ako. Isang araw palihim kong sinundan si Dale noong nagpaalam siya sa akin na lalabas daw siya. At noong nakabuntot ako sa kanya, doon ko mismo nakita na may kasama siyang ibang babae. Doon na rin po ako nagising at napaisip na baka panahon na talaga para palayain ko na ang sarili ko mula sa ganitong klase ng pakikipagrelasyon, Papa Dudut. Walang hiya ka! Ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo ako niloloko. Sige na, umalis ka na. Hoy, babaeng malandi, bumalik ka rito! Astrid, baby! Hayaan mo na siya! Please, wag mo na siyang sugurin! Ang kapal na mukha mo! Manloloko! Parang awa mo na, wag dito! Ang daming tao, nakakahiya! Ang swerte din naman ng ibang tao, no? At least sila binigyan mo sila ng kahihiyan. Eh ako, kailan mo pa ako bibigyan ng kahihiyan, ha? Huwag kang malisyosa! Magkaibigan lang kami noon, ano ka ba? Magkaibigan? Eh kulang na nga lang halikang kanong haliparot na yun eh. Alam mo, napaparaning ka na. Sa tingin ko, panahon na para magpakonsulta ka sa psychiatrist. Sinasabi mo bang baliw ako? Bakit, hindi ba? Gusto mo ng baliw? Mas ibibigay ko sa'yo. Nakikita mo tong bato na to? Tingnan mo ng maigi tong gagawin ko. Uy, anong gagawin mo? Lumayo ka sa motor ko! Etong nababagi sa motor mo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ilan mo yan? Binili ko ang motor na to para sa'yo. Pero hindi ko akalain na gagamitin mo lang pala to sa pampababae mo. Ibang klase ka rin, ano? Pues, tingnan na lang natin kung may magagamit ka pa. Nababalo ka na talaga! Huwag mong pagdiskitahan yung motor ko! Utang na loob, tumigil ka na! Sige, subukan mo lumapit sa akin. At sa'yo ko na talaga ihahampas to. Siraulo kang babae ka! Tinan mo tong ginawa mo! Wasak na yung motor ko! Pasalamat ka at hindi ang mukha mong winasak ko. Kung tutuusin, kasalanan mo kung bakit tayo umabot sa ganito eh. Paano ko naging kasalanan, ha? Ikaw tong palaging nagwawala tuwing may problema tayo. Ano bang punot dulo ng mga problema natin, ha? Hindi ba't yung pambababae mo? Mali! Nagkakaproblema tayo kasi masyado kang selosa. So, ano gusto mong gawin ko? Palakpakan ka habang nilalandi ka ng kabit mo? Sa'yo na rin mismo nang galing. Ako ang nilalandi nila. Hindi ko na kasalanan kung lapitin ako ng mga chicks. Ang sabihin mo, nilalapitan ka ng mga babae kasi nagpapalandi kang hayop ka. Masyado kang overprotective. Ayoko na, Dale. Ayoko na. Pagod na ako. Aalis na ako. Bahala ka na sa buhay mo. Sandali lang. Bitiwan mo ako, ano ba? Hindi naman natin kailangang maghiwalay eh. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Hindi. Hindi ko alam kasi paulit-ulit mo na lang ako sinasaktan. Kalimutan na natin to, please. Pinapatawad na kita sa pagsira ng motor ko. Huwag mo na akong iwalayan. Parang awa mo na. At sino nagsabi sa'yo na humihingi ako ng tawad sa pagsira sa motor mo, ha? Hindi ko pinagsisisihan ng pagsira ako sa lecheng motor na yan. Baby, ang tindi na ng galit mo ah. Sa tingin ko, kailangan na natin magpa-check up sa psychiatrist para mas makontrol mo yung galit mo. Talaga ba? Oo! Ah! Ayan, para yan sa pambababae mo. Ah! At yan, para yan sa panggagaslight mo sa akin. Grabe, Dale. Napaka-manipulative mo. Mutik mo na ako mapaniwala na akong problema at hindi ikaw. Alam mo ikaw, sumusobra ka na! Bitiwan mo ako! Namumuro ka na sa akin! Tingnan mo tong ginawa mo sa pisngi ko! Namumulat ang hapdi na sa kakasampal mo! Kulang na kulang pa yan sa lahat ng atraso mo sa akin. Bitiwan mo ako kung di tatawag ako ng pulis. Astrid! Ayusin na natin to, please! Hindi na natin maaayos ang matagal ng sira. Simula sa araw na to, ayaw ko na makita yung pagmumukha mo. Tapos na ako sa'yo!
Hindi naging madali para sa akin na palayain si Dale pero kinailangan ko talagang gawin yon. Kasi paulit-ulit na lamang niya akong niloloko. At noong mismong araw na yon ay bumalik ako sa apartment na tinitirhan namin ni Dale at dali-dali kong kinuha ang mga gamit ko at nakituloy na ako sa boarding house ng pinsan ko. Sa araw din na yon ay nagpasalamat ako sa Diyos kasi kahit masakit ay binuksan niya ang mga mata ko sa katotohanan ng hindi na magbabago si Dale. Parang nasa dugo na talaga niya ang pagiging chick boy. Pero kahit tinapos ko na ang sobrang toxic namin na relasyon ay hindi ko pa rin naiwasang malungkot. Hindi kasi ako sanay na wala si Dale. Pakiramdam ko na mga panahon na yon ay mag-isa na lamang talaga ako sa mundo. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay tawag pa rin siya ng tawag sa cellphone ko. Pero hindi ko na sinasagot ang mga tawag niya kasi kahit miss na miss ko na siya, mas nangingibabaw pa rin yung sakit na iniwan niya. Iba po talaga yung pakiramdam kapag mismong mga mata mo ang nakakita ng kataksilan ng partner mo. At tuwing naaalala ko yung time na nakita ko sila ng babae niya, mas lalo lang akong nagagalit kay Dale. Aaminin ko na mahal ko pa rin si Dale pero sa huli ay nanaig ang respeto ko sa sarili ko. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi ko na siya muling binalikan. Tapos na ako sa pagiging tanga at tapos na rin akong magpaloko. At alam ko sa sarili ko na hindi ko kailanman deserve na masaktan ng taong minahal ko ng buong buo. Ang maipapayo ko lang talaga sa mga nakakarinig o nakababasa ng kwento ko kung sinasaktan na kayo ng partner ninyo ay huwag nyo nang hintayin pang lumala. Hiwalayan nyo na. Marami kasing klase ng pananakit hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. At minsan mas masakit pa nga yung sugat na hindi nakikita ng mga mata natin. Kung paulit-ulit na lamang kayong inaabuso ay huwag nyo nang patagalin pa. At tapusin nyo na kaagad. Parang MRT lang yan. Kung mananatili ka sa MRT kahit alam mong lagpas ka na, mas lalo ka lang mapapalayo sa tamang destinasyon. At mas mahal na rin ang babayaran mo na tiket pabalik sa tamang destinasyon. At isa pa, Papa Dudut, ay hindi na uso ang martir ngayon. Hindi porket martir ka mas happy ending na sa huli. Sa mga teleserye siguro ay oo. Pero sa totoong buhay ay mas lalo ka lamang malulugmok at masisiraan ng bait kung patuloy ka na magpapakamartir sa tao na walang ibang ginawa kundi ang pagsamantalahan at abusuhin ka, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang mga linggo at unti-unti na ring akong nakabangon mula sa sakit na iniwan ni Dale. Unti-unti ko na siyang nakakalimutan, Papa Dudut. At sa halip na mag-depress-depressan ay pinili kong ituon na lamang ang buong atensyon ko sa trabaho. Sabi ko sa sarili ko ay baka trabaho muna ang kailangan kong pagtuunan ng pansin para makalimot at tuluyan na akong makamove on. Maswerte rin talaga ako, Papa Dudut, kasi lahat ng katrabaho ko sa bar, mababait at supportive sila. Sila yung mga naging sandalan ko noong panahong depress ako sa hiwalayan namin ni Dale. Hindi nila ako hinusgahan, ang ginawa lang nila ay pinaramdam nila sa akin na hindi ako nag-iisa. Ang gaan lang sa kalooban kasi bihira na lang talaga na makahanap ng mga katrabaho na pinapahalagahan ka noong walang halong kaplastikan. Dahil sa mga nangyari ay napaisip ako na baka panahon na para tigilan ko na muna ang kakahanap ng boyfriend. Gaya nga ng sabi ko ay nakapag-decide na lamang ako ng time na yon na ilalaan ko na lamang ang lahat ng atensyon ko at effort ko sa trabaho ko sa bar. Pero ang buhay nga naman ay punong-puno ng mga sorpresa. May mga bagay talaga na dumarating sa panahon na hindi mo inaasahan. Yung akala mong okay ka na, tapos bigla ka na lamang guguluhin ang tadhana. Isang gabi habang naka-duty ako sa bar ay may dumating na customer na literal na napalingon kaming lahat. Ang gwapo niya, Papa Dudut, para siyang artista. Maputi, maayos manamit at ang kinis ng kanyang mukha.
Tapos ay naka-formal attire pa siya. Kaya lalo siyang nag-stand out sa crowd. Nung una ko talagang naisip noon ay naku, ang gwapo niyan. Sigurado ako na may jowa na siya. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, kasi noong kinausap niya ako habang nagsiserve ako ng drinks ay doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin at mas lalo ko pa siyang nakilala ng mga panahong yon, Papa Dudut. Sir, excuse me lang po. Eto na po pala yung in-order niyong drinks. Baka gusto niyo pa pong umorder? Okay na to. Salamat ha. Sige po, thank you din. Miss, teka lang. May kailangan pa po ba kayo? Wala naman. Bakit ganyan po kayo makatitig sa akin? I'm sorry. Nagagandahan lang kasi ako sa'yo eh. Si Sir talaga oh. Thank you. Ako nga pala si Justin. Astrid. Nice to meet you, Astrid. Matagal ka nang nagtatrabaho dito? Opo, lagpas 1 taon na rin. Ang totoo niyan, nagtataka nga ako eh. Kung bakit nagkatrabaho ka pa. Ha? Bakit naman po? Kasi sa ganda mong yan, deserve mong pagsilbihan ka ng isang tao na mamahalin ka habang buhay. Hindi naman po ako na-inform na bolero pala kayo. Uy, hindi kita binobola ah. Hindi kaya ako marunong magsinungaling. Si Sir talaga. Ay, hala, pasensya na po talaga kayo ha, pero break ko na kasi bawal po kasi kami dito sa loob ng bar kapag naka-break kami. Ganun ba? Sige, mag-break ka na muna. Nang sa ganun hindi ka mapagod at makapagpahinga ka naman. Thank you po talaga. Enjoy your drinks po. Mauna na muna ako. Ay, salamat naman at nakapag-break na rin ako sa wakas. Sakit na ng tuhod ko. Pero in fairness kay Sir ha, kinilig ako doon. Hindi nakakasawa tingnan yung mukha niya. Grabe, ang pogi. Ay, ano ba naman yan? Panira ka ng moment. Dale, utang na loob. Tigilan mo na nga ako. Tapos na tayo, okay? Astrid, sorry na talaga. Sising-sisi na talaga ako sa mga ginawa ko sa'yo noon. Patawarin mo na ako, please. Wow! Ikaw? Humihingi ng tawad? Bago yan ah. Talagang nagbago na ako. At hindi ako magsasawa na patunayan sa'yo yun. Kung dati mo pa sa akin pinatunayan yan, di sana hindi na tayo humantong pa sa hiwalayan. Maawa ka naman sa akin oh. Ilang linggo na akong hindi nakakatulog at nakakain ng maayos. Dahil sobra ako nasaktan nung hiniwalayan mo ko. At ngayon kasalanan ko pa kung bakit hindi ka nakakatulog at nakakakain ng maayos? Pambihira, kasalanan ko na naman. Hindi sa ganun yun. Ang sinasabi ko lang naman, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kalokohan! Oo na, aaminin ko na sa'yo na pinagtaksilan talaga kita noon. At para patunayan sa'yo na hindi na ako yung dating Dale, hiniwalayan ko na yung mga yun. Nagpapatawa ka ba? Kung kailan ka na single ulit, saka mo naman hiniwalayan yung babae mo. Ibang klase ka rin ano? Ano pa ba ang kailangan kong gawin para patunayan sa'yo na ikaw talaga yung mahal ko? Wala kang kailangang gawin. Pero ako meron. Meron akong kailangang gawin at dapat matagal ko nang ginawa to. Ha? Simula ngayon, maghanap ka na ng ibang kukulitin mo kasi ibablock ko na tong number mo. Goodbye! Kaasar! Ay hala, tapos na nga pala yung break ko. Makabalik na nga sa loob. Astrid, Oh, sir, may kailangan po ba kayo? kailangan ko ng tulong mo. Ha? May problema po ba? Meron. Nawala ko kasi yung number ko eh. Pwede ko ba muna hingin yung number mo? Si sir talaga, patawa. Sige na naman. Pagbigyan mo na ako. Sige na nga. Eto yung cellphone ko. Pakilagay na lang yung number mo dyan. Oh, ayan. Ayos. Thank you ah. Pwede ba kitang tawagan mamaya pagkatapos ng shift mo? Kayo po bahala. Basta antayin mo na lang mamaya yung tawag ko ah. Sige po. Ay, sir, maiman ko na muna kayo ha. Magbabayad na yata yung customer sa table number 4.
Aaminin ko po na sobra talaga akong kinilig ng gabing yon. Parang kinain ko rin lahat ng mga sinabi ko na magfo-focus muna ako sa trabaho at mananatiling single. Kasi to be honest, Papa Dudut, ay hindi talaga ako nakapag-focus sa trabaho habang kinakausap ko si Justin. Grabe, para akong bulate na binubudbura ng asin dahil kilig na kilig ako ng time na yon. At aaminin ko rin ang dahil kay Justin ay mas lumakas lalo ang loob ko na kalimutan na talaga si Dale. Kasi sobrang ready na ako na makapag-move on na kasama si Justin. Pinagdarasal ko talaga noong time na yon na sana ay panindigan ni Justin yung kilig ko. At pagkatapos ng shift ko ay tinawagan na nga ako ni Justin. Tulad ng pinangako niya at doon kami nagkaroon ng pagkakataon na mas makilala pa ang isa't isa. Habang nagkwekwentuhan kami sa phone ay napag-alaman ko na graduate pala siya ng architecture sa isa sa mga kilalang university dito sa Pilipinas. At bukod sa studies niya, ang dami niya pang kinuwento sa akin. Yung childhood niya, trabaho niya at ang mga pangarap niya sa buhay. Long story short, Papa Dudut, lumipas ang ilang buwan at naging kami rin ni Justin. At dumating na sa punto na halos linggo-linggo ay bumibisita na ako sa condo niya sa Makati. Sa totoo lang ay niyaya na rin niya ako na makipag-live-in. Pero ako itong tumanggi kasi mas malapit yung bahay ng pinsan ko sa pinagtatrabahuhan kong bar. Kaya ang nangyari, pupunta na lamang sa condo ni Justin sa Makati tuwing day off ko. At doon na rin kami madalas na magsiping sa mismong condo na yon. Akala ko noon ay tuloy-tuloy na yung saya. Akala ko sa wakas ay eto na yung time na makakabura sa lahat ng sakit na naranasan ko. Pero ilang linggo lang ang lumipas ay may nalaman na naman akong muling gumulo sa puso at isipan ko. Hindi ko inakala na sa mga sandaling yon ay muli na naman akong masasaktan, Papa Dudut. Sobra ako nag-enjoy dun sa ginawa natin kanina. Ako din, mahal. So ano, next week ulit? Next week? Ang tagal. Bukas na lang kaya. Ikaw bahala. Maliligo muna ako. Dito ka muna sa kama ha. Magpahinga ka lang dyan. Sige, I love you. I love you too. Hello? Sino to? Delivery rider? Parcel para kay Justin? Sige po, bababa na po ako dyan sa lobby. Antayin niyo na lang po ako. Ano ka ba naman, Justin? Ang mahal nung in-order mo, ha? Kunin ko na nga lang yung wallet mo. I'm sure may naitabi ka ng pambayad dun para sa parcel mo. Nasaan na ba yung wallet mo? Eto. Ay, nalaglag. Teka, ano to? Justin! Justin! Lumabas ka dyan! Labas! Mahal, tinawag mo ba ako? I'm sorry, hindi kita marinig na maayos. Ang lakas kasi ng shower eh. Lumabas ka dyan ngayon din! Sandali lang. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't mukhang gigil na gigil ka dyan? Ano to, ha? Ba't may ganito kang picture sa wallet mo? Sino yung babaeng yan? At yung bata na kasama mo sa picture na yan? Sandali lang. Ba't mo pinakikialaman ng wallet ko, ha? Kukuha lang sana ako ng pambayad para dun sa parcel na in-order mo. Pero mali pa rin yung ginawa mo. Dapat hindi ka pa rin nangunguha ng gamit ng may gamit. Huwag mong ibahin ang usapan. Magpaliwanag ka, sino yung babae at bata na kasama mo sa picture na yan? Mahal! Hayop ka!
Ginawa mo akong kabit! Hindi sa ganun yun! Wala na kayong ibang ginawa kundi ang saktan ako! Astrid, please! Magpapaliwanag ako! Kayong mga lalaki, ano akala niyo sa aming mga babae tuwing niloloko niyo kami, ha? Iiyak lang tapos kinaumagahan makaka-move on na kaagad? Sana nga ganun na lang kadali ang lahat, no? Pero hindi eh! Kasi yung sakit at hapdi na iniiwan niyo sa amin tuwing pinaglalaruan niyo kami, nanunuot hanggang buto! Mahal! Pinaniwala mo ako na ikaw na yung lalaki mamahalin ako ng totoo at tapat, pero nagkamali ako kasi pare-pareho lang kayong lahat! Tigilan mo yung pagbabasag ng mga gamit dito sa kondo ko! Kulang na kulang pa to sa sakit na pinaparamdam mo sa akin ngayon! Sige na! Aaminin ko na may asawa at anak na ako. Pero matagal na kami nagkakalabuan ng asawa ko. At pinakikisamahan ko na lang siya dahil sa anak namin. Pinakikisamahan? So ibig sabihin nagsasama kayo sa iisang bubong? Tinago mo ko sa kondo na to para hindi malaman ng asawa mong may kabit ka, ganun ba yun? Ang kapal din naman pala talaga ng mukha mo. Binigay kong katawan at buong pagkatao ko sa'yo, tapos ganito lang ang igaganti mo sa akin? Ba't ka ba nagkakaganyan? Ginusto mo rin naman ang nangyari sa atin, di ba? Oo! Ginusto ko nangyari sa atin pero nasuka lang ako nung nalaman ko na may asawa ka na palang hayop ka. Kung galit ka sa akin, ako ang sampalin mo. Huwag mong pagdiskitahan ng mga gamit ko dito. Astrid, aayusin ko to. Hihiwalayin ko ng asawa ko kasi ikaw talaga ang mahal ko. Alam mo kung ano yung hindi ko maiintindihan? Kung bakit kami mga babaeng napapahiya tuwing may ginagawa kayong kalokohan. Kaming mga babaeng hinuhusgahan ng mga tao at sinasabihan na malandi. Habang kayo mga lalaki, agad-agad kayo nakakapag-move on sa mga buhay nyo na parang wala kayong ginawang mali sa amin. Sandali lang. Ano yung ginagawa mo, ha? Kukunin ko na lahat ng mga gamit ko dito at hindi mo na ako makikita pagkatapos ng araw na to. Ang pagkakamali ko lang naman dito, hindi ko kaagad nasabi sa'yo na kasal pa rin ako. Pero maniwala ka. Nagbabalak na rin ako makipaghiwalay sa asawa ko. Kaya hindi na ako nag-abala pa na sabihin pa sa'yo yun. Anong gusto mo marinig sa akin? Thank you? Kasi kahit may asawa ka na, ako pa rin ang pinipili mo. Di bali na lang. Wala kang pinagkaiba sa ex ko. Pareho kayong mga salot sa buhay ko. Mahal, wag mo naman ako pagsalitaan ng ganyan, oh. Alam kong maaayos pa natin to. Huwag ka munang umalis, please. Itiwan mo nga ako, aalis na ako. Nagre-resign na ako bilang girlfriend mo. Hindi ko po talaga alam, Papa Dudut, kung ano ang nagawa kong mali para parusahan ako ng ganito ng tadhana. Ang tanging gusto ko lang naman sa buhay ay ang mahalin ng totoo at wagas. Pero bakit parang palaging pinagkakait sa akin ang pagkakataon na yon? Bakit palagi na lamang akong napupunta sa maling tao? Muli na naman akong nalugmok noong naghiwalay kami ni Justin. Pero ang mas masakit, Papa Dudut, ay doble na ngayon ang bigat na nararamdaman ko. Mas masakit yung hiwalayan namin ni Justin kesa doon sa hiwalayan namin ni Dale. Kasi si Justin ang taong nagpaniwala sa akin na posible pala ang forever. Siya ang nagpakita sa akin na hindi lahat ng lalaki ay manloloko, sinungaling o mapanakit. Sa kanya ko muling naramdaman ang kilig, ang halaga ko bilang babae at ang posibilidad na pwede pala akong mahalin ng totoo. Pero maling-mali ako. Lahat pala yon ay isang malaking kasinungalingan lamang. At dahil sa hiwalayan namin ni Justin ay halos hindi na ako makakilos ng maayos. At hindi na rin ako makapagtrabaho ng maayos. Palagi akong tulala at wala sa sarili. Umabot pa sa puntong nangihiram na ako ng pera sa pinsan ko para lamang may pambili ako ng alak. Para lamang makalimot sa sakit na dinulot sa akin ni Justin. Aaminin ko po, oo, medyo malandi po talaga ako. Madali akong kiligin, madaling mabola, at madalas akong nahuhulog sa mga matatamis na salita. Pero hindi ko po pinangarap na maging isang kabit. Isa yan sa mga pinakaayaw ko, yung mapasok sa isang relasyon na may sabit. Gusto ko ng malinis, tapat at totoong pakikipagrelasyon.
Pero ang nakakatawa ay yung mga tipo na lalaki na kinakasuklaman ko ay sila pa ang paulit-ulit na dumarating sa buhay ko. Minsan ay napapaisip ako, baka ako rin ang may kasalanan. Baka ako rin ang dahilan kung bakit ako nasasaktan ng ganito katindi. Kasi aminado ako na mabilis akong mahulog sa patibong ng mga lalaki. Marupok ako at galit na galit din ako sa sarili ko tuwing sumasagi sa isipan ko na hinayaan ko na namang masaktan ako ng maling tao. Napakasakit ng lahat ng nangyari sa buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuluyan na po ako talagang nawala ng trabaho sa bar, Papa Dudut. Dahil sa sobrang bigat ng pinagdadaanan ko, ay hindi ko na kinayang pumasok at parang wala na akong ganang gumalaw. Dahil depressed na talaga ako noong mga panahong yon. Pero ang mas mabigat pa sa lahat ay unti-unti kong nararamdaman na may kakaiba nang nangyayari sa katawan ko. Madalas akong nasusuka, nahihilo at bigla na lamang akong nagkakaroon ng cravings nang wala sa oras. Dahil sa mga nararamdaman ko ay napilitan akong bumili ng pregnancy test. Kinabahan ako habang hinihintay ko ang resulta at paglabas ng 2 guhit ay parang natulala ako. Napag-alaman ko na buntis ako at sigurado ako na si Justin ang ama ng dinadala ko. Sobra po akong natakot ng time na yon at paulit-ulit kong tinawagan ang number ni Justin. Pero hindi na siya sumasagot. Ramdam ko na mga panahon na yon na iniiwasan na niya ako. Siguro'y abala na siya sa tunay niyang pamilya kasama ang asawa at anak niya. Habang ako ay eto at nag-iisip kung papaano ko bubuhayin ang batang dinadala ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Wala na akong trabaho, wala akong ipon at masakit mang isipin, wala na rin akong boyfriend na tutulong sa akin. Pero kahit na ganoon ay ni minsan ay hindi ko naisip na ipalaglag ang anak ko. Kasi alam kong wala siyang kasalanan. Ako ang nagkamali at hindi ko ipapasa sa sarili kong anak ang bigat ng pagkakamaling yon. Alam ko rin sa sarili ko na kung pipilitin kong ipalaglag ang batang ito, habang buhay akong kakainin ang konsensya ko. Mabuti na lamang talaga at nandyan ang pinsan ko, Papa Dudut. Siyang tumulong sa akin noong nawalan ako ng trabaho at noong nalaman ko na buntis ako. At biglang pasasalamat ay ginagawa ko ang lahat ng kaya kong gawin. Ako po ang nag-aasikaso ng bahay, naglilinis, naglalaba at nagluluto. Sobrang bait talaga ng pinsan ko na yon at hindi ko alam kung anong klaseng milagro ang ginawa ko para tulungan niya ako ng sobra-sobra. Pero isang araw habang akala ko'y unti-unti na ako nakakabangon ay bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa isang unknown number. At pagsagot ko sa tawag na yon ay isang boses ang narinig ko. Isang boses na muli na namang babago sa takbo ng buhay ko, Papa Dudut. Hello? Astrid, Sino to? si Dale to. Ha? Bagong number to. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras para bumili ng bagong SIM. Oh, ano namang kailangan mo? Miss na kita. Alam mo ba na walang araw ang lumipas na hindi kita iniisip? Nananahimik na ako, Dale. Huwag mo na akong guluhin, please lang. Hindi ako tumawag para manggulo. Tumawag ako kasi gusto kong patunayan sa'yo na hindi na ako yung dating Dale na nakilala mo. Maniwala ka sa akin. Nagbago na ako. Ang totoo niyan, hindi ko na nga alam kung mapagkakatiwalaan pa kita eh. Grabe yung sakit at trauma na dinulot mo sa akin. At pinagsisisihan ko na yun. Kaya nga ako lumalapit sa'yo ngayon kasi gusto kong makabawi sa lahat ng nagawa ko sa'yo noon. At mapapatunayan ko lang sa'yo na nagbago na ako kung bibigyan mo ako ng chance. I'm sorry, Dale, pero ang dami ko na rin kasing pinagdaanan nung naghiwalay tayo. Niloko ako ng boyfriend ko at hanggang ngayon galit na galit pa rin ako sa mga lalaki. Sandali lang.
Pinalitan mo na ako kaagad nung naghiwalay tayo? Parang gano'n na nga. Di bale, tapos na yon. Andito na ulit ako para iparamdam sa'yo na hindi ka dapat sinasaktan. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, pinapangako ko sa'yo na hindi ko nasasayangin to. Sa katunayan nga, dito pa rin ako nakatira sa apartment kung saan tayo nagli-live-in dati. Natatandaan mo pa ba na ikaw mismo ang pumili ng apartment na to? Kasi nagagandaan ka sa design ng pader. Oo. Kahit nung naghiwalay na tayo, hindi ako umalis sa apartment na to kasi gusto ko na palagi kitang naaalala. Gusto kong i-cherish yung mga magaganda nating memories. Pero Dale, tapos na yun. Pero hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Pwede pa tayong bumuo ng mga bagong alaala. Basta papasukin mo lang ulit ako sa buhay mo. Paano ako makakasigurado na hindi mo na ako lolokohin? Ibibigay ko sa iyo ang password ng cellphone ko at lahat ng password ng social media accounts ko. Seryoso ko. Handa akong gawin ang lahat para mabawi kita. Ganon kita kamahal. Ang totoo nga niyan, miss na rin kita eh. Miss na miss ko na yung mga halik mo sa akin. At miss na miss ko na rin yung ikaw kaagad ang nakikita ko tuwing gumigising ako sa umaga. Ganon din ako. Miss na miss ko na yung pagbubunganga mo sa akin. Ah, ganun ah. Gusto mo makatikim sa akin? I love you, baby. I love you too, baby ko. Wag mo na ulit gagawin yun, ha? Ha? Ang alin? Yung palitan ako. Aaminin ko, medyo nasaktan ako nung sinabi mo na nagkaroon ka ng boyfriend pagkatapos natin maghiwalay. Pero... Masisisi mo ba ako? Sobra kaya ako nasaktan nung naghiwalay tayo. Siyempre, kinailangan ko rin mag-move on kahit papano. ikaw lang naman itong nakipaghiwalay sa akin eh. Ha? Ganun ba? Ewan, nakalimutan ko na. Ang baby ko talaga sobrang makalimutin. Pero okay lang yun. Kasi cute at maganda ka pa rin kahit nag-uulyanin ka na. Hoy, ang kapal ng mukha nito. Sa ating dalawa, ikaw kaya itong mas mukhang ulyanin. Oo na, pagbibigyan na kita. Ako na yung ulyanin at uugod-ugod. Nga pala, nasaan ka ngayon? Nandito ako sa bahay ng pinsan ko. Dito na rin ako nakatira ngayon. Ganun ba? Kumusta ka naman dyan? Eto, okay naman. Pero medyo maingay paminsan-minsan kasi may nagko-construction sa tapat ng bahay namin eh. Buti na lang talaga at mukhang naka-day off yung mga construction workers nila ngayon. Kawawa naman pala ang baby ko. Che? Pero hindi mo na kailangang problemahin yan. Kasi susunduin na kita mamaya, ha? Ano? Biglaan naman yata yan. Dito ka na ulit sa apartment tumira kasama ko. Narealize ko rin na sobrang lungkot pala nitong apartment kapag wala ka. Pero maayos na kasi yung kalagayan ko dito sa pinsan ko. Nasibak ako sa trabaho at yung pinsan ko ang pansamantalang tumutulong sa akin. Ano? Bakit ka naman nasibak sa trabaho? Sobra kasi akong na-depressed nung naghiwalay kami ni Justin hanggang sa umabot sa puntong napapabayaan ko na yung trabaho ko. Kaya ayun. So Justin pala ang pangalan niya. Hindi ko kakalimutan ang pangalan na yan. Ako mismo ang bubugbog sa lalaking yan kapag nakita ko siya. Huwag ka nang magselos. Tapos na kami. Ano ka ba? Wala na yun. Basta. Dito ka na ulit titira sa apartment kasama ko, okay? Send mo sa akin yung exact location mo. Susunduin na kita mamaya. Pero... Huwag ka na magmatigas. Huwag ka mag-alala. Ako na ulit ang mag-aalaga sa'yo, ha? I love you. Nahulog na naman ako sa patibong ni Dale Papadudot. Bumalik lahat ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. At bago ko pa namalayan, nagkabalikan na nga kami ng tuluyan. Alam kong marami sa mga kabarangay ninyo ang mapapailing sa desisyon ko na yon. Pero totoo talaga na kapag nagmamahal ka, parang nawawala ka sa tamang isipan paminsan-minsan. Kahit alam mong nasaktan ka na, umaasa ka pa rin na baka may pag-asa pa na magbago ang lahat. Pero kahit papaano ay nagbago din naman si Dale. Mas naging sweet siya, mas maalaga at parang mas pinapakita niya na seryoso talaga siya sa relasyon namin. Dahil doon ay mas lalo lamang akong na-in love sa kanya. Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. At yun yung paniniwala ko noong mga panahong yon. Nag-decide kaming magsama o mag-live-in ulit sa apartment at dahil doon ay parang bumalik ulit yung closeness namin noon.
Madalas kaming magkulitan, maglambingan at syempre hindi rin nawawala yung sexy time namin bilang magkasintahan. Pero habang tumatagal ay hindi ko rin maiwasang lamunin ang sarili kong konsensya. May tinatago kasi ako kay Dale, isang malaking bagay na alam kong pwedeng ikasira ng lahat. Hanggang ngayon ay hindi pa alam ni Dale na buntis ako. Si Justin ang ama ng batang dinadala ko. Papadudot araw-araw ko ninenervyos ng panahon na yon. Iniisip ko kung kailan nga ba ang tamang panahon para sabihin ko kay Dale ang katotohanan. Natatakot ako na baka hindi niya matanggap ang pagbubuntis ko at baka layuan na niya ako ng tuluyan. Pero kinalaunan ay naglakas loob na rin po akong sabihin kay Dale ang katotohanan. Noong sinabi ko na kay Dale, ang totoo ay bigla siyang nagbago, Papadudot. Para bang bumalik yung dati niyang ugali. Yung mainitin ang ulo at wala sa sarili. Nagwala siya dahil hindi niya matanggap na may dinadala akong anak na ibang lalaki ang ama. Sobra yung naramdaman kong takot noon kasi pakiramdam ko ay babalik na naman kami sa madilim na parte ng relasyon namin. Ang sabi na lamang niya sa akin ay gusto niya daw munang mapag-isa at bibili na lamang daw muna siya ng alak sa tindahan. Bumalik si Dale sa bahay na may daladalang isang kahon ng beer. Doon siya pumwesto sa labas ng apartment at uminom ng mag-isa. Sobrang ko nalungkot sa sitwasyon at pumasok na lamang ako sa kwarto namin at nagtulog-tulugan na lamang ako. Kasi ayaw ko na rin kausapin si Dale sa takot na baka sigawan niya lamang ako. Makalipas nga ang ilang oras, noong akala ni Dale na tulog na ako ay narinig ko siya na may kinakausap sa cellphone. Natakot ako kasi baka nang bababae na naman siya. Pero Papadudot, mas lalong nayanig ang mundo ko nung palihim akong lumapit sa pintuan para pakinggan kung sino ang kinakausap ni Dale at doon ko mismo natuklasan ang isang bagay na sumira sa ilusyon ko, Papadudot. Oh, bakit? Buntis si Astrid! Sige na, kailangan ko nang umalis. Hello? Hello? Dale! Sino yung kausap mo? Astrid, akala ko ba tulog ka na? Kanina ka pa ba dyan? Bumalik ka na nga lang sa loob. Isara mo na yung pintuan. Pabayaan mo na muna ako dito sa labas. Kita mo naman na umiinom yung tao, oh. Sagutin mo yung tanong ko. Sino yung kausap mo? Akin na yung cellphone mo. Tumigil ka! Akin na yan! Ano ba ha? Number 2 ni Justin ah. Bakit mo siya kinakausap ha? Paano kayo nagkakilala? Anong ginagawa ng number ni Justin sa contacts mo? Ha? Sinong Justin? Yung ex mo? Paano naman ako magkakaroon ng number niya, di ba? Mag-isip-isip ka nga. Huwag mo akong gawing tanga, Dale. Kabisado ko yung number ni Justin kasi araw-araw niya akong tinatawagan nung kami pa. Ngayon, umamin ka. Ba't mo kausap si Justin? At bakit mo kinukwento sa kanya yung pagbubuntis ko? Huwag kang mag-imbento dyan. Wala akong alam sa sinasabi mo. Talaga lang ah. Tingnan natin. Uy, anong gagawin mo? Ako mismo tatawag kay Justin gamit tong cellphone mo. Akin na yan! Balik mo na sa akin yung cellphone ko! Lumayo ka sa akin. Kung di babasagin ko to, kilala mo ko at alam mo kung ano kaya kong gawin. Tol! Tigilan mo nang kakatawag sa akin! Hindi ko paninindigan na pinagbubuntis ni Astrid. At isa pa, nagawa ko na yung pinagkasunduan natin. Hanggang doon na lang yun. Walang iya ka! Astrid! Ano pinagkasunduan niyo ni Dale ha? Magpaliwanag kang hayop ka! Hello? Hello? Cellphone ko! Alam mo ba kung magkano yung bili ko sa cellphone na yon, ha? Mas mahal pa yung sa buhay mo. Tapos sisirain mo lang? Gusto mo talagang malaman yung totoo, ha? Kababata ko si Justin at inutusan ko siya na bantayan at bakuran ka nung naghiwalay tayo kapalit ng pera. So ano, masaya ka na? Napakawalang iya mo! Ginawa mo akong boba! Sana hindi na lang kita nakilala eh. Sa lahat ng ginawa mo sa akin, Dale, ito yung hindi ko na mapapalampas. Kasalanan mo rin naman to eh.
Kung hindi mo sana ako iniwalayan, hindi na sana nangyari ang lahat ng to. Wala kang karapatan para paglaruan ako ng ganito. Makinig ka sa akin, Astrid. Kung hindi ka rin naman mapupunta sa akin, mas mabuti nang walang ibang lalaki ang makakakuha sa'yo. Naiintindihan mo? Hindi mo ko pagmamayari. Kaya ako lang naman nagawa ang lahat ng yun kasi mahal na mahal kita. So anong love language mo? Yung saktan ako ng paulit-ulit? Ang tanging pagkakamali lang naman dito ay yung nabuntis ka ni Justin. Pero huwag kang mag-alala kasi ibibigay ko sa kanya ang bata pagkatapos mong mga anak at magbabagong buhay tayo. Naiintindihan mo? Isang malaking pagkakamali ang bata na yan. Ano? Ayoko! Hindi ko pinamimigay ang anak ko at kayang-kaya kong buhayin ang anak ko na mag-isa. Kung may pagkakamali man dito, yun ay ang tiwala at pagmamahal na binigay ko sa'yo. Hindi ba't sa akin ka nakaasa ngayon? Paano mo palalakihin ang bata na yan ang mag-isa? Kung sa sarili mo pa lang hirap na hirap ka na. Wala akong kailangan patunayan sa'yo kasi tinatapos ko ng anumang ugnayan na meron tayo. Tinatapos ko ng walang kwentang relasyon na to. Hindi ka aalis, Astrid. Dito ka lang. Hindi na ako makakapayag na hiwalayin mo pa ako uli. Kulang pa ba yung sakit at traumang dinulot mo sa akin? Ano? Hindi ka ba titigil hanggat hindi mo ako napapatay? Ikaw lang naman kasi ang nagpapakomplika sa mga bagay-bagay. Patawarin mo na kasi ako para matapos na tong gulong to. Gusto mo patawarin kita? Hindi ka nga humihingi ng tawad eh. Ang taas din naman kasi ng pride mo. Dapat nga magpasalamat ka pa at binalikan pa kitang babae ka. Alam mo ba na ang daming babae nagkakandara pa sa akin? Kung makapagsalita ka, akala mo naman pinikot kita? Tapos na ako sa panggagaslight mo sa akin. Aaminin ko, naawang-awa ako sa sarili ko dahil sa paulit-ulit mo ako pinagmumukhang tanga. Pero alam mo kung saan ako mas naaawa? Mas naaawa ako sa magiging jowa mo. Ipagdarasal ko na lang na sana hindi sila matulad sa akin. Ipagdarasal ko na lang na sana hindi sila mahulog sa bitag mo. Ipagdadasal ko na lang na sana magkaroon sila ng lakas ng loob na layuan ka habang maaga pa. At ipagdadasal ko na lang na sana mabulok ka na sa impyerno. Nagtapang-tapangan na lamang ako ng gabing yon pero ang totoo niyan, takot na takot talaga ako kay Dale noong araw na yon. Hindi na pagmamahal ang pinapakita niya sa akin kung hindi obsession na. Hindi ko inakala na aabot sa punto na pinababantayan niya pala ako kay Justin kasi natatakot siya na baka makuha ko ng ibang lalaki. Isang malaking kasinungalingan lang pala yung relasyon ko kay Justin at si Dale ang may pakana ng lahat ng ito. Papadudot sobrang bigat po talaga ng trauma na idinulot ng pangyayaring yon sa akin. Kaya noong araw na yon ay hindi na ako nagdalawang isip na lumaya sa apartment namin at dumiretso ako sa presinto para ipablatter siya, Papadudot. Pagkatapos kong makuha ang blatter report ay pinicturean ko ito at sinend ko kay Dale sa Facebook para malaman niya na hindi niya ako pwedeng lapitan kailanman. Dumiretso na rin po ako sa bahay ng pinsan ko pagkatapos noon at sa totoo lang ay hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala siya. Sa lahat ng kagagahan ko ni minsan ay hindi ako hinusgahan ng pinsan ko na yon. Siya lang talaga ang umiintindi sa akin sa kabila ng mga naging desisyon ko sa buhay. At simula nang sinend ko kay Dale yung blatter report ay hindi na po siya nagparamdam. At mas naging tahimik na rin ang buhay ko. Pero hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin yung takot at trauma na iniwan ni Dale. At wala na rin po akong balita pa kay Justin. Tuluyan na lang siyang naglaho na parang bula. Ni hindi nga ako sigurado kung buhay pa yon. Ang tanging pinagtutuunan ko na lamang ng pansin ay ang pagbubuntis ko. Gusto kong paghandaan ng pagdating ng anak ko. Balang araw kapag naisilang ko na ang anak ko, maghahanap ako ng trabaho para makatulong sa mga gastusin sa bahay ng pinsan ko. Pero sa ngayon ay nagpapahinga muna ako at tumutulong na lamang ako sa mga gawaing bahay para may pakinabang din naman ako sa pinsan ko kahit papaano. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at gusto ko lang pong sabihin sa mga kabarangay natin na sana'y huwag nating baliwalain
ang mga senyales ng isang toxic na relasyon. Minsan kasi sa sobrang pagmamahal natin, iniisip na lang natin na normal lamang ang selos, sigawan at sobrang paghihigpit. Pero habang lumilipas ang araw ay hindi natin namamalayan na unti-unti na pala tayong nadidrain ito. Hindi selfish ang lumayo sa taong hindi na tayo kayang mahalin ng tama. Lahat tayo deserve yung pagmamahal na tahimik, totoo at hindi masakit sa pakiramdam. Yung pagmamahal na hindi kailangang ipaglaban araw-araw, kundi yung pagmamahal na kusa, buo at tunay na galing sa puso. Congratulations din nga po pala sa 1 million subscribers ninyo sa YouTube at maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng chance na maikwento ko sa inyo ang isa sa mga pinakamasakit na parte ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Astrid.